Anak, wala muna akong maibibigay sa'yo na baon ha. Kaunti lang kasi ang kita ko sa labada. Sakto sa pagkain natin ngayon. Natigil sa pagkain si Grace nang sabihin iyon ng kanyang ina. Puno ng lungkot ang mukha ng ina habang nakatingin sa kanya. Ngunit nginitian niya lang ito dahil ayaw niyang makaramdam ang ina ng ganon. Okay lang po, Nay. Swerte ko na nga po dahil nakakakain ako ng umagahan. Hindi ko naman kailangang baon. Sigurado ka ba, anak? Pasensya na kung walang maiibigay si Mama. Pero baka maraming magpapalabada sa akin ngayon. Malaki ang kikitain ko at mabibigyan din kita ng pera pang gastos mo. Puno ng pag-aalala ang mukha ng ina. Umiling si Grace. Ma, hindi na kailangan. Itago niyo na lang po ang pera kung meron mang extra. Okay na pong nakakapasok ako sa school. At saka, Ma, huwag niyo na po masyadong paguri ng sarili mo. Makakasama po yan. Ngumiti ang kanyang ina. Salamat anak, ang bait-bait mo talaga. Tinawanan lamang siya ng ina bago nagpatuloy sa pagkain. Kanin at itlog ang umagahan nila, pero sarap na sarap siya. Siyempre, dapat masaya siya, lalo na't maraming naghihirap na hindi nakakakain kahit ganoong klaseng pagkain man lang. Saka pinaghirapan iyon ng mama niya. Mahirap ang buhay nila Grace simula pa noong pinanganak siya. Isang labandera ang mama niya at ang papa niya ay tricycle driver. Noon, medyo maginhawa sila kasi malaki-laki naman ang kita ng ama. Ngunit lalo silang naghirap noong mamatay ito dahil sa cancer. Sa sobrang hirap nila ay wala silang perang pang-opera nito. Kaya ang ina na niya ang kumakayod ngayon para mabuhay silang dalawa. Walang problema si Grace sa school niya dahil scholar siya ng mayor ng barangay nila. Napakaswerte nga niya dahil isa siya sa napili. Kung hindi, ay hindi siya makakapag-aral ng kolehiyo. Pangarap niyang maging isang guro, kaya dapat ay magsipag siya. Hindi niya rin pinoproblema kung saan siya kukuha ng pera para sa mga projects at gastos niya sa school. Binibigyan naman siya ng allowance na 5,000 ni Mayor kada buwan. Lalo pat binibigyan din niya ang ina para makapagpahinga naman ito kahit isang araw lang. Kulang yun pero gumagawa siya ng paraan. At iyon ay gumagawa ng projects at assignments ng mga kaklase at schoolmates nito. Binabayaran siya ng malaking halaga, lalo pat halos lahat ng mga ito ay mayaman na tamad mag-aral at gusto lamang gumimik pagkatapos ng school. Siyempre, advantage niya yon para kumita. Ngunit hindi niya yon sinasabi sa mama niya at sa mga teacher dahil lagot siya kapag malalaman ng mga ito. Buti naman ay sumusunod sa usapan ang mga nagpapagawa sa kanya at mukhang wala rin naman kasi itong pakialam. Eto Mao, magpahinga ka muna kahit ngayong araw. Saad ni Grace habang inaabot ang 500 sa ina. Nanlaki ang mata nitong napatingin sa kanya. Saan mo nakuha ang kalaking perang yan, Grace? Sabi ko naman sa iyo, Ma, may part-time job ako sa kalapit na karinderya sa school. Ilang oras lang naman at kaunti ang sahod pero alam kong makakatulong. Ayaw niya mang magsinungaling pero kailangan. Ayaw pa sanang tanggapin ng ina pero mapilit siya kaya wala rin itong magawa. Uy, Grace! Malakas na sigaw ng kung sino kaya napahinto siya sa paglalakad. Nasa hallway siya at papauwi na lalo pat may mga projects din siyang gagawin. Nakita niya si Stacy na tumatakbo papalapit sa kanya. Ito ang nag-iisang kaibigan niya at mayaman ito. Kaso minsan lang sila nakikita dahil nasa ibang department ito. Stacy, ikaw pala. Ngumiti ang kaibigan nang makalapit. Buti naman ay naabutan kita. Goodness, you walk too fast. Bakit? Birthday ko ngayon. Nanlaki ang mata ni Grace sa sinambit nito. Hala, happy birthday! Sorry, hindi ko alam. Wala tuloy akong gift. Umiling ito.
Na, it's fine, but I want you to come to my party. Kumunot ang kanyang noo. Party? Tinignan siya nito na para bang obvious ang sinabi nito. Party, like birthday party. Sorry Stacy, hindi ako pwede eh. Marami akong gagawin at saka hindi ako papayagan ni Mama. Biglang bumagsak ang ngiti nito kaya medyo nakaramdam siya ng guilt. Please, kahit ngayon lang, birthday ko naman eh. Ito na lang ang gift mo sa akin. Napakagat sa labi si Grace at napaisip. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya pumupunta sa mga birthday party. Kahit noong bata pa siya dahil ayaw niyang lumalabas ng bahay. At ngayon na nasa college na siya ay sa school at bahay lang ang buhay nito. Wala naman siyang balak na gawin ng mga ginagawa ng ibang estudyante. Focus siya sa future nito. Sorry talaga Stacy. Hindi talaga ako pwede eh. Lalong humaba ang nguso ni Stacy. Please Grace, minsan lang naman to eh. Just give yourself a break, okay? Masyado mong nilulublob ang sarili mo sa pag-aaral. Hindi mo alam na nami-miss out mo na ang pagiging dalaga life mo. Just try this one, please? For me? Mas lalong napakagat sa labi si Grace habang nakatingin kay Stacy na nakapuppy eyes. Napaisip ulit siya at maya-maya pa ay nagbuntong hininga ito. Sige, pupunta ako. Nanlaki ang mata ni Stacy at sumigaw na ikinagulat niya. Niyakap siya nito ng sobrang higpit na ikinatawa na lamang nito. Tama ang kaibigan. Masyado na nga siyang subsob sa school at nakalimutan niyang i-enjoy ang kabataan nito. Hindi naman siguro masama kung mag-e-enjoy kahit isang beses lang, di ba? Wala naman sigurong mangyayari. Hindi ba't sobrang ikli ng suot ko, Stacy? Puno ng pag-aalinlangan at hindi komportable ang mukha ni Grace nang makababa ng kotse. Nasa gate na sila ng mansyon nila Stacy, kung saan rinig na rinig ang malakas na tugtog mula sa loob. Mukhang nagsisimula na ang party kahit wala pa ang birthday celebrant. Natawa ito ng bahagya. You look stunning, Grace! Sigurado ako maraming maglalaway sa'yo ngayong gabi. Nakaramdam ng hiya si Grace. Hindi naman kasi yun ang pinunta ko rito, Stacy. Hindi ako komportable sa suot ko. Hindi ako sanay. Ngumiti si Stacy. I know, girl, but you need to be comfortable with it. Cause you really have a beautiful and sexy body. Kaysa naman, ang suot mo kanina, para kang pupuntang sleepover party. Kaya chin up and be confident. You are beautiful. Nakasuot siya ng fitted green dress at may kaunting takong ang suot niyang boots. Dahil hindi naman siya sanay na magsuot ng mahabang heels, baka matapilok ito. Hindi naman talaga iyon ang suot niya kanina. Naka-sweatpants siya at naka-white oversized t-shirt. Pero noong sinundo siya ni Stacy, ay gulat na gulat ito. Ayaw nito sa kanyang suot. Kaya pinagbihis siya nito ng damit. Gulat pa siya dahil nakahanda na ang damit niya sa likod ng kotse ng kaibigan. Hindi naman na siya nakipagtalo pa kay Stacy at sumunod na lamang papasok sa mansyon. Namamangha pa siya dahil ngayon lamang siya nakapasok sa isang malaking mansyon at hindi niya akalaing makapasok. Nasa backyard daw ang party area kaya pumasok sila sa loob ng mismong mansyon. May mga tao sa loob na agad napatingin sa kanila, lalo na sa kanya. Bumabati ang mga ito kay Stacy habang bahagya siyang nakayuko habang nakasunod sa kaibigan. At noong tuluyan silang makarating sa pool area, ay parang pinagsisihan na niyang sumama sa party na iyon. Halos malula siya sa kanyang nakikita. Sobrang liwanag dahil sa party lights. Malakas ang music na nagpapaindak sa mga tao roon. Ang mga babaeng nakikita niya ay halos nakabikini at ang mga lalaki ay nakashorts lang. May naliligo rin sa pool at may nagiinuman. Napangiwi pa siya nang may makita siyang naghahalikan sa gilid ng pool. Gusto na tuloy niyang umuwi. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa
nang hilahin siya ni Stacy papunta sa pabilog na couch kung saan may nakaupong mga tao. Binati ng mga ito si Stacy at agad siya nitong pinakilala sa mga kaibigan nito. Tahimik lang si Grace habang nakaupo siya sa sofa katabi si Stacy. Maingay ang mga kaibigan nito at nagiinuman. May nag-aaya sa kanya ng alak pero tumanggi ito. May nagtangka sa kanyang humarot pero buti na lang ay nandoon si Stacy kaya tinaboy niya ito. Ngunit noong lumalim na ang gabi ay nakita na lamang ni Grace ang sariling nilagok ang baso ng alak. Wala na sa tabi niya si Stacy kasi inaasikaso ang ibang bisita. Inaya ulit siyang uminom ng mga kasama niya sa upuan hanggang sa lahat ng mga ito ay sinisigaw ang pangalan niya para painumin siya. Wala siyang choice dahil nakatingin sa kanya ang lahat. Ayaw pa sana niyang umulit dahil sobrang pangit ng lasa noon hanggang sa nakita niya ang sariling umiinom ulit. Hanggang sa nakaramdam siya ng hilo. Inangat niya ang tingin sa kaliwang bahagi ng pool at halos mapatalon siya nang magtagpo ang tingin nila ng isang lalaki. Nakasuot ito ng polo, ngunit hindi nakabotones, kaya kitang-kita ang matitigas nitong dibdib at abs. Ito ang pinakagwapong lalaking nakita niya sa buong buhay nito. Bahagya siyang nakaramdam ng kaba nang makitang madilim ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Lumakas ang tibok ng kanyang puso at agad siyang umiwas ng tingin. May nag-abot ulit sa kanya ng alak, pero lalaki yon. May kakaiba sa tingin nito at hindi niya matukoy kung ano. Pero dahil sa lakas pa rin ng tibok ng puso niya sa titig ng lalaki kanina, tinanggap niya ito at inisang lagok. Maya-maya pa ay mas lalong lumala ang kanyang pagkahilo. Nagsimulang mangati ang kanyang lalamunan at para siyang napapaso sa sobrang init, kaya mabilis siyang tumayo. "Saan ka, Grace?" Tanong ng babaeng katabi nito. Alam mo ba kung nasaan ang CR?" Nahihirapang tanong nito. Nanlalabo na ang kanyang paningin kaya bahagya siyang napaatras at napapikit ng mariin. "Okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ng babae. Napaigtad si Grace nang may humawak sa braso nito. Mas lalo siyang napapaso. "I'll accompany her. She's not in state of mind." Hindi na pumapasok sa utak ni Grace ang pag-uusap ng mga ito. Namulayan na lamang niya na humihina na ang music habang naglalakad sila sa kung saan. Daing siya ng daing dahil sa sobrang init. Gusto niyang hubarin ang lahat ng saplot nito. "Be patient. Malapit na tayo. Sandali na lang. Tatanggalin natin yung nararamdaman mo." Saad ng pamilyar na boses. Sa hindi malamang dahilan, gusto niyang lumayo sa lalaki. Pakiramdam niya ay may mangyayaring masama. Kaya sinubukan niyang agawin ang braso niya pero masyadong malakas ang may hawak sa kanya. Bitawan mo ako." "Ano ba? Stop wiggling. We're almost there." Inis nitong Saad at marahas siyang hinila. Hindi." "What are you doing?" Napahinto sila sa paglalakad nang marinig ang malalim at malamig na boses na iyon. Sa hindi malamang dahilan, mas lalong uminit ang nararamdaman nito. Noah, ikaw pala. What are you doing here?" Tanong ng lalaking may hawak sa kanya. "I'm the one asking you. What are you doing?" Inalalayan ko lang siya papuntang CR. Nasusuka raw eh." Sagot ng lalaki. Umiling siya saka inangat ang tingin. Malabo iyon pero nakikita niya ang lalaki sa harapan. Mas lalo lang niyang binawi ang kamay sa may hawak sa kanya. Bitawan mo ako!" Bigla ulit siyang nahila hanggang sa namalayan niya na wala nang nakahawak sa kanya.
Muntik na siyang matumba pero may humawak ulit sa braso nito. Pero sa pagkakataong yon ay kakaiba ang epekto sa kanya. Hindi marahas at libu-libong kuryenteng dumaloy mula roon papunta sa buong katawan nito. Ngayon ay para na siyang sinilaban sa nararamdaman. Hey! Inangat niya ang tingin at nagsalubong ang tingin nila sa pinakamagandang matang na silayan niya. Help me. Napamura ito dahil para bang may narealize ito. May nagtutulak sa kanya na halikan ito at iyon nga ang ginawa niya. Mas lalong nagwawala ang kanyang nararamdaman ngayon. Natuod ang lalaking kaharap, ngunit maya-maya pa ay gumalaw ang labi nito hanggang sa mapusok na silang nagpapalitan ng halik. Mahigpit ang kapit niya sa batok nito habang diniin ng lalaki ang katawan niya rito. Binuhat siya ng lalaki kaya pinulupot niya ang paa sa bewang nito. Hindi pa rin napuputol ang halik hanggang sa narinig niya ang pagbukas ng pintuan at hindi kalaunan ay lumapat ang likod niya sa kumot. Humiwalay ang labi ng lalaki sa kanya na agad niyang kinadaing. Nag-aapoy pa siya at gusto niya itong mawala. Sinubukan niyang hilahin ang batok ng lalaki kaya naglapat ulit ang kanilang labi. Damn it, baby. You're making me crazy. Lumalim ng lumalim ang kanilang halik. Hindi alam ni Grace ang mga sumunod na nangyari. Basta't nagpadala siya sa init ng kanyang nararamdaman. Ang tanging naririnig lamang sa buong silid ay ang kanilang daing. Tunog ng paglapat ng kanilang balat at pagsigaw sa bawat sarap na nararamdaman. Nagising si Grace nang makarinig ng hikbi. Dahan-dahan niyang minulat ang mata, ngunit agad ding napadaing nang makaramdam ng sakit sa katawan. Lalo na yung ulo niya. Para siyang binugbog. OMG! Gising ka na! Sigaw ni Stacy nang magmulat ulit ang kanyang mata. Nakita niya itong nasa gilid ng kanyang kama. Umiiyak. Kumunot ang kanyang noo. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Grace, I'm sorry. I really did not know this would happen. Sana binantayan na lang kita. I was careless. This is all my fault. Hagulgol na saad nito. Mas lalo siyang naguluhan sa nangyayari. Hindi kita maintindihan, Stacy. Wala ka bang naaalala sa nangyari kagabi? Inilibot niya ang tingin sa paligid at bahagyang nagulat nang makitang nasa loob sila ng hindi pamilyar na silid tapos nakahiga pa siya sa kama. Nanlaki ang kanyang mata nang maalala ang nangyari kagabi. Ang pagbigay niya sa sarili sa taong hindi niya kilala. Agad niyang tinignan ang katawan niya sa ilalim ng kumot. At para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makitang wala siyang saplot ni isa. Ramdam niyang masakit ang pagitan ng kanyang hita. Ibig sabihin na totoo ang lahat at hindi panaginip. Hindi niya namalayang naluha na siya. Halo-halo ang nararamdaman ni Grace. Pagsisisi, kaba, takot at disappointed. Hindi niya akalaing ibibigay niya ang kanyang pinaka-iniingatan at siya pa mismo ang gumawa ng unang hakbang para mangyari yon. Diyos ko, ano na lang kaya ang mangyayari kung malalaman ito ng kanyang ina? Tulala si Grace hanggang sa makauwi ng bahay. Hinatid siya ni Stacy na paulit-ulit na humingi ng tawad. Sinabi na lang niya na hindi nito kasalanan dahil hindi naman nito alam na mangyayari yon. Pero sa likod ng kanyang utak ay iniisip niya na sana hindi na lang siya pumunta at pumayag. Medyo napagalitan siya ng kanyang ina dahil hindi siya umuwi. Buti na lang at napaliwanag ni Stacy dahil wala siya sa tamang wisyo.
Hindi nito sinali ang nangyari sa kanya dahil magkakagulo talaga ang buong bahay. Dahil sa nangyari, ay 2 linggo na siyang hindi nakakapag-isip ng maayos kahit sa klase. Halos nahihirapan na siyang gawin ang lahat ng projects na pinapagawa sa kanya. Muntik na nga rin niyang hindi matapos yun. Ngunit na-realize niya na dapat hindi siya nagpapaapekto sa nangyari, lalo pa tapos na iyon at hindi na niya mababago pa. Sising-sisi man siya sa nangyari, pero kailangan niyang magpatuloy sa buhay niya, lalo pa't baka maapektuhan ang scholarship nito. Hindi na rin siya pupunta sa kahit anong party o gala dahil na-trauma na ito. Akala ni Grace na magiging maayos na ulit ang buhay niya. Pero nagkakamali siya dahil habang naglalakad siya sa hallway ng school ay may biglang tumawag sa kanya. Laking gulat niya nang malamang sinugod sa hospital ang kanyang ina. Noong makarating siya sa hospital, ay agad niyang hinanap ang ina at tinanong sa doktor kung okay lang ba ito. Ngunit para siyang tinakasan ng kaluluwa nang sabihing nasa morgue ang ina nito. Gusto niyang itanong kung bakit nandoon ang ina, pero nang hina na lang ito. At noong makarating na siya sa morgue, ay halos ayaw na niyang tanggalin ang puting tela sa katawan daw ng kanyang ina. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso at naiiyak ito. At noong dahan-dahan niyang binaba ang tela, ay nakita niya ang maputlang mukha ng ina at nakapikit ito. Ma, gising na! Uuwi na po tayo! Ngunit hindi gumising ang kanyang ina. Tinawag niya ulit ito at bahagyang niyugyog, pero hindi ito gumalaw. Hanggang sa sunod-sunod nang tumulo ang kanyang luha. Humahagulgol niyang niyakap ang ina habang tinatawag ito. Iniwan na siya nito, gaya ng kanyang ama. Akala niya ay sasamahan pa siya nito hanggang maabot niya ang pangarap para rito. Pero hindi pala. Para na rin siyang pinatay dahil ito na lamang ang natitira sa kanya. Ang kanyang buhay. Pero kinuha pa rin sa kanya. Sa sobrang pag-iyak, ay hindi niya namalayan na nahimatay na pala siya habang yakap-yakap ang ina. Nagising si Grace sa isang silid na puro puti. Dinig na dinig niya ang tunog ng monitor. Kumunot ang noo niya nang bumungad sa kanya ang muka ng isang babaeng doktor. Hindi siya bobo. Para hindi malamang nasa loob siya ng isa sa mga silid ng ospital. Ano ang nangyari? Agad nanlaki ang mata ni Grace nang maalala ang nangyari bago siya nahimatay. Agad na kumabog ulit ang kanyang puso at nataranta. Panaginip naman siguro ang nangyari, di ba? Hindi naman siguro totoong namatay ang kanyang ina. Dahil kung totoo iyon, ay pati yata siya ay mamamatay. Akmang tatayo siya para lumabas ng silid na iyon nang mabilis siyang pigilan ng doktor. Naiiyak niya itong tinignan. "Where are you going, miss?" Tanong nito. Kailangan kong puntahan ng mama ko. Kailangan kong umuwi." Nauutal at puno ng panghihina ang boses nito. Ngunit hindi siya binitawan ng doktora. "You can't go outside. Mahina pa ang katawan mo. Inaasikaso na ang lamay ng mama mo. Pumunta na rito ang kamag-anak mo para asikasuhin yon." Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig nang sabihin nito iyon. Totoong patay na ang mama ko?" Tumango ito at nagbuntong hininga. "I'm sorry, but yes. You were crying in the morgue while hugging her body, and because of exhaustion, you fainted." Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Parang may tumarak sa kanyang puso at unti-unti itong nabasag. Parang lumabas ang kaluluwa niya sa katawan. Hindi niya akalain na totoo pala ang lahat ng yon. Ang buong akala niya ay panaginip lang.
Humagulgol siya sa harapan ng doktor. Wala na siyang pakialam kung ano ang itsura nito. Sobrang sakit ng nararamdaman nito. Hindi niya akalaing mangyayari ito sa kanya. Kinuhanan na nga siya ng ama, pati ba naman ina? Hindi na naawa sa kanya ang mundo. Ang ina na lang niya ang natira sa kanya, pero bakit pati ito ay kinuha na rin? Ayaw niyang sana niyang maniwala na lahat ng ito ay hindi totoo. Pero alam niyang hindi niya matatakasan ang katotohanan. Sinubukan niyang umalis ulit sa kama para puntahan ang katawan ng ina. Ngunit hindi siya hinayaan ng doktor, pero nagpupumilit ito. Ayaw niyang hawakan ng iba ang ina. Ayaw niyang mawala siya habang ginagawa ang labi ng kanyang ina. Kilala niya ang mga kamag-anak nila at lahat ng iyon ay hindi sila gusto. Tinuring silang mga walang kwenta dahil lamang sa kanilang sitwasyon. Lahat ng mga ito ay matapobre kahit hindi naman mga mayayaman. Bitawan niyo na po ako. Gusto kong makita si Mama. Naiiyak niyang pagsusumamo rito. You can't. You need to get rest or your baby will suffer. Natigilan siya sa sinabi nito. Ano? Ngumiti ang babae. You're pregnant. Para uli siyang binuhusan ng napakalamig na tubig at dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. May anak sa loob nito. Nagbunga ang gabing pilit niyang kinalimutan. Ang gabing naibigay niya ang pinakaimportanteng bagay sa lalaking hindi niya maalala, lalong hindi niya kilala. Tumulo ulit ang kanyang luha sa kaparang baliw na natawa. Hindi niya akalaing mangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Parang may galit sa kanya ang mundo para gawin sa kanya ang ganon. Lumipas ang ilang araw, simula noong mamatay ang ina, ay nandito ngayon si Grace sa mismong libingan nito. Kakalibing lang nito kanina at siya na lang ang naiwan doon. Gusto niya munang mapag-isa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap na wala na ang kanyang ina. Pero alam din niyang kailangan niyang tanggapin. Matalino si Grace at alam niyang walang magagawa ang pag-iyak at pagmumukmok nito. Hindi pa rin maibabalik ang buhay ng ina. Masakit, oo, pero kailangan niyang tiisin iyon. Alam niyang ayaw ng kanyang ina na magiging lugmok siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan, saka mapait na ngumiti habang nakatingin sa labi ng ina. Marahan niya itong hinimas-himas kahit hindi pa iyon halata. Ma, buntis ako. Alam kong disappointed ka kapag sinabi ko to kung buhay ka. Kaya sorry ma. Hindi ko naman alam na mabubuntis pala ako eh. Akala ko ay walang magbubunga sa maling gabing yun at kakalimutan ko na lang. Napakagat siya ng labi at pinigilan ang sariling umiyak. Hindi man niya kagustuhan ang nangyari, pero ayaw niyang ipalaglag ang bata. Importante ang buhay. At ayaw niyang patayin ang buhay ng walang kamuwang-muwang na bata sa kanyang tiyan. Wala itong kasalanan na nabuhay ito. At saka minahal na niya ito simula pa noong malaman niyang buntis siya. Pero huwag ka mag-alala, ma. Hindi ko man kilala ang ama nito. Hindi ako gagaya sa ibang babae na ipalaglag to. Haharapin ko ang consequences sa ginawa ko. Papalakihin ko tong bata. Sana, gabayan mo ako riyan sa taas. Mahal na mahal po kita. Hindi nagtagal ay naisipan na niyang umalis roon. Hindi na rin siya umuwi ng bahay dahil alam niyang nandoon ang mga kamag-anak niyang sinasabihan siya ng masama kahit sa mismong mukha pa niya. Gusto ng mga ito na tumira sa bahay ng isa sa kanila, pero alam na niya kung ano ang mangyayari. Aalilain lang siya roon at papahirapan. Ayaw sa kanya ng lahat. Mas gusto niyang tumayo ng mag-isa kahit pa maghihirap siya kaysa tumira sa mga taong alam niyang hindi siya gusto. Seryoso,
Naglalakad pababa si Noah sa hagdanan habang daladala ang susi ng kotse nito. Bored na bored siya sa bahay at gusto niya munang lumabas. Hindi nga lang alam kung saan pupunta. Wala siyang work dahil pinili niya munang hindi pumasok, lalo pat na-realize niyang hindi na siya nagkaroon ng day off. Saka siya ang may-ari ng kumpanya. Noong makasakay siya ng kotse, ay agad niya iyong pinaandar papunta sa malaking gate ng kanyang mansyon. Ngunit kumunot ang noo niya nang makitang nakatayo roon si Manong Ruel, ang isa sa mga hardinero niya. Pinatunog niya ang kotse kaya agad itong natarantang gumilid, lalo na't binuksan ng mga guards ang gate. Ngunit akmang lalagpasan na niya si Manong Ruel nang mahagip sa kanya ang isang batang lalaki na kaharap nito. Hindi ito mukhang pulubi, ngunit madumi ang damit at madungis ang itsura. Ngumunot ang noo niya habang nakatingin sa mukha ng bata na para bang nagsusumamo sa hardinero. May kakaibang naramdaman si Noah. Hindi niya alam kung ano iyon. Lumalakas ang tibok ng puso niya at parang hinihila siya sa batang iyon. Hindi alam ni Noah pero nakita niya ang sariling binaba ang bintana ng driver seat kung saan nakatayo ang dalawa. Agad na napalingon ng mga ito sa kanya. What's wrong, Manong Ruel? Kunot noong tanong niya sa hardinero. Ay, naku sir, wala po. Ito po kasing paslit na to, nagtatanong kung pwede ba raw po magtrabaho rito. Pero sinabi kong hindi, namimilit po siya. Nahihiyang sagot nito. Mas lalong sumalubong ang kilay niya sa kabinalingan ng tingin ng bata. Nang magtagpo ang kanilang tingin, ay ayon na naman ang kakaibang nararamdaman nito pero hindi niya yon pinansin. How old are you, little guy? Napalunok ito. 8 years old po. Tumaas ang kilay niya. 8 years old pa lang ito? Alam niyang bata ito at hindi makakapagtrabaho, pero bakit nito gustong magtrabaho? At saka bakit ang dungis-dungis nito? Sa tingin mo, makakapagtrabaho ka sa edad mong yan? Napakagat ito sa labi. Alam ko pong sobrang bata ko pa po pero kailangan ko po ng pera. Nanghihirap po kami. Kumunot ulit ang noo ni Noah. Sino ba ang mga magulang nito at pinapabayaan? Dapat ay ang magulang ang naghahanap ng pera, hindi ang anak. Bakit mo ginagawa to, bata? Nasaan ang mga magulang mo? Alam ba nilang nandito ka? Napakagat ito sa labi ulit. Kasi po, nasa trabaho po si mama. Hindi niya po alam na nandito ako. Go home. Hindi ako nagpapatrabaho ng bata. Akmang itataas na niya ang bintana nang biglang lumapit lalo ang bata. Sandali po. Salubong ang kilay niya itong binalingan ng tingin. Sinabi kong hindi ka pwedeng magtrabaho. Sir, sige na po. Kailangan po talaga namin ng pera. Pagod na po si mama sa pagtatrabaho para lang po pangkain at pagtustos sa pag-aaral ko. Marami niya po kaming utang. Naawa na po ako kay mama. Please po, kahit kaunting trabaho at sahod lang, sir. Hindi ko kayang nahihirapan si mama. Nagulat si Noah nang makitang umiiyak ang bata. Nagmamakaawang nakatingin sa kanya. Mukhang sobrang desidido nito. Parang piniga ang puso ni Noah habang nakatingin sa luhaang bata. Napapikit siya ng mariin at nagbuntong hininga. Fine. Just tell your parents to come here today. Kakausapin ko siya. Nanlaki ang mata ng bata at ngumiti. Opo, salamat po. Tara sa loob. Gustong matawa ni Noah dahil dapat ay magliwaliw siya sa labas ngayon. Hindi naman niya akalaing may batang susulpot sa harapan ng gate nito at gustong magtrabaho. Napailing na lang siya dahil hindi naman siya basta-basta nagpapapasok ng taong hindi niya kilala kahit pa bata. Ewan niya lang kung bakit pinapasok niya ito sa loob.
pagod na bumaba si Grace sa jeep. Kagagaling lang niya sa trabaho at alas 5 na ng hapon. Dumiretso siya sa boarding house nila ng kanyang anak na si Makmak. Silang dalawa lang nandoon dahil hindi naman niya hinayaang tumira ang ibang tao roon, lalo pa't hindi siya basta-basta nagtitiwala. Pero sa tuwing nagtatrabaho siya at walang pasok ang anak, ay iniiwan niya ito sa kapitbahay na pinagkakatiwalaan nito. Nang makapasok, ay naupo siyang bumagsak sa maliit nilang sofa at napapikit ng mariin. Pagod na pagod siya at gusto niyang magpahinga. Kahit 1 linggo lang, pero hindi niya magawa. Hindi siya pwedeng magpahinga, lalo pat sobrang dami niyang bayarin at gastusin. Ayaw niyang magutom ang anak nito. Simula noong mamatay ang ina, totoong hindi siya lumapit kahit na sinong kamag-anak niya. Kahit pa sinusubukan siya ng mga itong tawagan at pilitin na sumama. Kaya pagkalipas ng 9 na taon ay naghihirap si Grace. Pero alam niya sa sarili niyang pinili niya ito. At alam niyang mahirap pero kinakaya niya para sa kanyang anak. Nagtatrabaho siya sa hindi kalakihang restaurant. Ilang years na rin siyang nagtatrabaho roon at hindi ganoon kalaki ang sahod. Ngunit pinagtitiisan niya. Lalo pat alam niyang hindi siya pwedeng umalis doon dahil alam niyang mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Hindi nakapagtapos ng college si Grace dahil na rin nabuntis ito. Noong nalaman iyon ng mayor ay agad nitong tinanggal ang scholarship niya kaya wala siyang choice kung hindi magtrabaho habang nagbubuntis noon. Buti nga ay walang nangyari sa kanya. Ang kapitbahay niyang nagbabantay sa anak nito tuwing wala ito. Kunot noong binalingan niya ang kaibigan. "Grace! Grace!" Napamulat si Grace nang marinig ang boses ni Rosa. Ang kapitbahay niyang nagbabantay sa anak nito tuwing wala siya. Kunot noong binalingan niya ang kaibigan na humahangos na nakapasok sa bahay nito. May hawak itong telepono. "Oh, Rosa, bakit ka tumatakbo? At asaan si Makmak?" Napakagat ito sa labi at puno ng kaba ang muka. Kasi nawawala si Makmak." Agad siyang napatayo dahil sa gulat. Ano? Bakit siya nawawala? Sobrang lakas ng tibok ng puso niya sa kaba at takot. Hindi pa yon nangyari noon at ayaw niyang mangyari. Paano kapag nakidnap ang anak? Ayaw niyang mawala sa kanya si Makmak. Ito na lamang ang meron siya. Mamamatay siya kapag nawala sa kanya ang anak. "Rosa, saan mo iniwan si Makmak? Hindi siya pwedeng Huwag ka mag-alala, nahanap ko na siya." Putol nito sa kanya. "Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya, Rosa." Gusto niya nang makita ang anak. Nag-aalala siya ng sobra. Inabot nito ang cellphone na hawak, kaya kumunot ulit ang kanyang noo. "Ano yan?" "Kasi may tumawag sa akin tapos sabi niya, nasa kanila raw si Makmak. Kailangan ka raw makausap." Pakamot sa ulo nitong sagot. Agad niya itong kinuha at tinapat sa tenga. "Hello, Makmak? Nasaan ka?" Hello? Ikaw ba ang nanay ni Makmak? Tanong ng isang matandang boses. "Opo, ako po. Nasaan po ang anak ko?" Iha, pumunta ka muna rito sa mansyon. Nais ka sana kausapin ng may-ari at saka ayaw yatang umuwi ang anak mo." Sagot nito. Nagdadalawang isip man siya, ay sinabi pa rin na pupunta. Kailangan niyang pauwiin ang anak nito. Binigay nito ang exact na address, kaya wala siyang sinayang na oras at agad na pumunta roon. Napanganga na lamang si Grace nang makarating sa mismong address dahil nasa harapan nila ngayon ay isang napakalaking mansyon na akalain mo'y bahay ng presidente. Napalunok siya dahil hindi niya akalaing makakapunta siya sa ganoong klaseng lugar. Nag-doorbell siya at hindi naman nagtagal ay bumukas ito.
Agad siyang pinapasok ng guard nang sabihin niya ang pangalan at kung sino ang hinahanap nito. Habang naglalakad sila sa hallway, ay halos mabali na ang leeg niya kakalingon sa paligid. Sobrang ganda at nakakamangha. Nang tuluyan silang makalapit sa mansyon, ay bumukas iyon at bumungad sa kanya ang hindi katandaang babae. Sa tingin niya ay ang babaeng kausap nito. Tinanong pa siya nito kung sino siya. Ako po si Grace, ang mama ni Makmak. Ngumiti ito, sa kainaya siya pumasok. Agad din naman niyang sinunod. Pagkapasok nila sa living room, ay nakita niya si Makmak na nakaupo sa isang mahabang sofa. Habang kumakain ng cake, nanonood din ito ng TV. Agad siyang nabunutan ng tinik nang makita ang anak nito. Makmak! Tawag niya rito. Agad na napalingon ng anak sa kanya at nanlaki ang mata. Mama! Mabilis itong tumayo at tumakbo papalapit sa kanya. Agad niyang sinalubong ang yakap nito at hinalikan ang buhok. Saan ka ba nanggaling ha? Bakit ka umalis kila Rosa? At ano ang ginagawa mo rito? Salubong ang kilay niyang tanong sa anak. Napayako ito. Sorry, Mama. Nagsalubong ang kanyang kilay. Ano ang ginawa mo, Marco? Nako, iha. Pumunta yung bata rito para magtrabaho. Noong tinaboy ay nagpupumilit kaya walang nagawa ang may-ari nito kung hindi papasukin ng bata. Kwento ng ginang. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Grace. Ano, Marco? Totoo ba? Nakayokong tumango ang bata, kaya napapikit siya ng mariin dahil pinipigilan niyang magalit. Bakit mo ginagawa yon? Umangat ang tingin nito sa kanya at para siyang nanghina nang makitang umiiyak ito. Ma, sorry. Gusto ko lang naman po makatulong. Hirap na po kayo at ayoko po kayong magkasakit. Kaya naghahanap po ako ng trabaho. Parang may tumarak sa puso niya nang marinig yon. Alam naman niyang umuuwi siya palagi na pagod. Ngunit pilit niyang hindi iyon ipahalata sa anak. Yun pala ay nahalata na nito. Hindi niya akalaing ganoon na lamang ang gagawin ni Makmak para tulungan siya. Gusto na niya tuloy umiyak. Makmak, okay lang si Mama. Okay lang ako. Kaya ko naman na to, anak. Wag mo nang gagawin ulit ito. Nagkakayod ako ng mabuti para sa iyo, anak. Hindi mo kailangang magtrabaho. Diyos ko, ang bata-bata mo pa. Napayo ko ulit ito at humikbi. Napapikit si Grace ng mariin dahil pinipigilan niya ang sariling maiyak. Lalo pat nakatingin sa kanila si Manang at ibang katulong. You don't have to scold the little kid. Natigilan si Grace at mabilis na napalingon sa may hagdan. Nakita niyang may matangkad na lalaking pababa roon. Nahigit ang kanyang hininga nang makita ang mukha nito. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Parang nag-slow motion ang bawat paghakbang nito pababa at hindi niya akalaing pwede palang mangyari. Napabalik lang siya sa ulirat nang magsalita si Manang. Iha, siya ang may-ari ng mansyon na to. Nakita ni Grace na tumigil ito sa paglalakad habang gulat na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya kilala ang lalaki. Ngunit pamilyar na pamilyar ito sa kanya. Ngunit hindi niya na matandaan kung saan niya ito nakita. Sobrang gwapo ng lalaki na akala mo ay bumababa ang isang anghel mula sa mundong ibabaw. Hindi niya maiwasang mapalunok dahil may kakaibang atraksyon siyang nararamdaman para sa lalaki. Pero binabaliwala niya iyon dahil nakakahiya. Good evening po, sir. Nauutal at kinakabahan niyang bate rito. Hindi ito gumalaw at nanatiling gulat na nakatingin sa kanya. Nagtaka naman siya dahil bakit ganoon na lamang ito makatingin sa kanya para itong nakakita ng multo. Okay ka lang ba, iho?
Natauhan ito nang magsalita si Manang. Kilala mo ba itong nanay ni Makmak? Napakagat ito sa labi at napabaling sa kanya. Umiling ito at nagpatuloy sa paglalakad papalapit sa kanya. Mas lalo tuloy siyang kinabahan, lalo na't sobrang lapit na sa kanya ang lalaki. You're his mother? Hindi alam ni Grace, pero parang may kakaiba sa tono ng pagkakasabi ng lalaki. Para bang gulat, hindi makapaniwala at dismaya. Pero umiling siya sa kanyang isipan. Hindi naman siguro ganoon. Opo, salamat po sa pagpapatuloy niyo sa anak ko rito, sir. Pasensya na rin po kung naabala kayo. Nasa trabaho po kasi ako kaya di po ako ang nagbabantay sa kanya. Huwag niyo na lang pong seryosohin ang sinabi ni Makmak. Makulit lang po talaga siya. Mama, Saad ng anak. Sinamaan niya ito ng tingin, kaya napayuko na lang ulit ang anak. Napabaling ulit ang atensyon niya nang tumikhim ang lalaki. It's okay. I was planning to hire him since he said that you both needed money. Gusto ko lang makausap ang mga magulang niya para masiguradong hindi ito nagsisinungaling. Saka para na rin consent. Gustong gusto ng bata. I don't have a heart to break it. Nanlaki ang mata nito sa gulat. Mabilis siyang umiling. Huwag na po sir. Hindi naman po kailangan magtrabaho ng anak ko. Kaya ko naman pong tustusan ng pangangailangan namin. Saka bata pa po siya. Hindi pa po siya dapat magtrabaho. Namulsa ito at tumaas ang gilid ng labi. Well, that's not what your son said. Napakagat siya sa labi at pumikit. Pinipigilan niyang magalit dahil mukhang gusto pa nitong magtrabaho ang anak. Sir, kaya ko pong tustusan ang anak ko. Salamat po sa pagmamagandang loob niyo. Uuwi na po kami. Maraming salamat po. Binalingan niya ang anak at hinawakan sa kamay. Tara na, Marco. Hinila niya ito paalis. Hindi naman ito pumalag at nagpahila na lang. Ngunit hindi pa man sila nakarating sa pintuan nang magsalita na naman ang lalaki. I did not know you're this stubborn up until now. Natigilan siya at mabilis na tumibok ang puso. Nagsalubong ang kanyang kilay bago tinignan ito. Nakita niyang nakataas pa rin ang gilid ng labi nito at may kakaibang kislap sa mga mata nito. Ano po ang ibig niyong sabihin? Umiling ito. Bago kayo umuwi, pwede bang dito muna kayo mag-dinner? Tatanggi na sana siya nang magsalita ulit ito. Sayang naman yung pinapaluto ko. Ayaw pa sana niya pero wala siyang nagawa kung hindi pumayag. Lalo pat wala itong balak na palabasin sila. Nakaupo ngayon sila sa malaking dining area ng mansyon. Tahimik siyang kumain habang katabi ang kanyang anak. Nasa harapan naman nila nakaupo si Noah, ang may-ari ng mansyon. Nagpakilala ito kanina. You know, I can make your son work here and pay him money. Agad na napaangat ang tingin ni Grace sa lalaki. Hindi na nga sir, bata pa po siya. Okay. But I want to ask you something. Ano po yun? Sandali itong natahimik habang nakatingin sa anak niya. Kumunot pa ang noo ni Grace dahil may kakaiba sa tingin nito. Hindi niya alam kung ano iyon. Do you remember what happened 9 years ago? Mas lalong kumunot ang noo ni Grace. Bakit naman ito iyon na itanong? Nagkita na ba sila? Ang taong iyon ay ang pinakapilit niyang kalimutan, lalo pat sa taon na yon ay madaming nangyari. May dapat po ba akong maalala, sir? Ano ba ang tinutukoy ninyo? Nagsalubong ang kilay nitong tumingin sa kanya. Hindi mo ba ako naalala? Agad siyang naguluhan. Kung noon ay hindi pa tayo nagkikita. Nakita ni Grace ang pagdilim ng mukha nito, ngunit agad din naman iyon nawala. Tumikhim ito at tumingin ulit sa bata. Nasaan ang papa ni Makmak? Bigla nitong tanong na ikinagulat naman niya.
Hindi niya alam kung ano ang isasagot, pero sumagot pa rin ito. Wala po eh. Single mom po ako. Hindi ko po kilala ang ama ni Makmak. Nakita niyang lumiwanag ang mukha nito at nagkikislapan ang matang nakatingin pa rin kay Makmak. Weirdo niya itong tinignan dahil mukhang ayaw na nitong iiwas ang tingin sa bata. Okay ka lang po ba, sir? Tumingin ito sa kanya at malawak na ngumiti na tila sobrang saya. Natigilan naman si Grace at bumilis ang tibok ng puso niya. Sobrang gwapo nitong ngumiti. Nakakalaglag panty. Napahawak tuloy siya ng palihim sa garter ng panty niya. Napalunok pa siya. I'll give him a full scholarship. Doon siya mag-aaral sa paaralan ng kaibigan ko. Halos lumuwa na ang mata ni Grace sa narinig. Nabitawan niya pa ang hawak-hawak na kubyertos. Sir? And can you let him work here after school? I'll promise. I'll take him home at night. And also, I will give you both allowance so that... Sandali. Sandali lang, sir. Putol niya sa ibang sasabihin nito dahil hindi pa pumapasok ang mga sinasabi ng lalaki sa utak niya. Why? Takang tanong nito. Napalunok si Grace. Sir, alam mo ba ang sinasabi niyo? Bibigyan niyo ng scholarship ang anak ko tapos magtatrabaho siya rito sa inyo tapos ihahatid niyo siya sa bahay. Tapos bibigyan niyo kami ng allowance. Pati ako. Ano naman ang problema ron? Sir, hindi niyo kami kilala. Hindi pwedeng basta-basta gawin mo yan sa amin kasi wala naman kaming ginawa. Hindi na niya mapigilang sumigaw dahil sa sobrang pagkalito at pagkabigla. Na-frustrate siya. Medyo nakaramdam agad siya ng pagsisisi sa ginawa nito. Hindi dapat siya sumigaw. Ito ang may-ari ng mansyon na kinatatayuan niya. Sorry po, hindi ko sinasadyang... Please? Napatigil si Grace nang sabihin niyo ni Noah. Gulat na gulat siya habang nakatingin ang lalaki sa kanya gamit ang nagmamakaawang tingin. Napalunok na lamang siya dahil nagwawala na naman ang puso nito. Hindi niya maintindihan kung bakit nagmamakaawa ito sa kanila. Dapat nga ay sila ang gumagawa noon dahil sila ang nangangailangan at mahirap. Pero bakit parang nabaliktad? Bakit pa ito ang nagmamakaawa sa kanya? Ni hindi nga niya kilala ang lalaki. Please, Grace. Payagan mo na akong gawin ang gusto ko. I want to give your son a good life. Pati na rin ikaw. Sir, bakit? Bakit niyo po ito ginagawa? Hindi niyo po kami kilala at baka hindi niyo alam gagamitin ka namin para makaangat sa buhay o baka nanakawan ka namin. Naguguluhang saad nito. Bahagya itong ngumiti. I know. You will never do that, right? Hindi. Then, pumapayag ka na. I really want to help you. Natahimik siya saglit at nag-isip ng malalim. Hindi man niya alam kung bakit ginagawa yon ng lalaki, pero malaking tulong yon sa kanila para sa anak nito. Minsan lang may mag-aalok sa kanila ng ganon. Pero kasi ayaw niyang magmumukhang umaasa lang sa taong hindi naman nila kilala. Alam niyang mabait ito, pero ayaw niya kasing may sasabihin pa ang iba. Sawa na siyang makarinig ng issue tungkol sa kanya. Nagbuntong hininga si Grace. Nakita niya kung paano lumiwanag ang mukha ni Noah. Tila alam kung ano ang desisyon nito. Sige, pero ang anak ko lang ang bibigyan mo ng allowance, sir. Siya ang scholar mo, hindi ako. Kaya kong kumita ng pera. Tumango ito. Sobrang saya nito na para bang binigyan niya ito ng lollipop. Hindi na lamang pinansin ni Grace iyon at kumain na lang. Ano to? Halos hindi makagalaw si Grace sa nakikita. Nasa harapan niya ngayon si Noah na malaki ang ngiting nakatingin sa kanya na para bang wala itong ginawang kinakagulat niya. Si Makmak naman
ay masayang tinitignan ang mga nagdadamihang mga plastic at paper bags. Mga binili ko. Sagot ni Noah. Alam ko, pero bakit may ganito? Gagawin mo bang bodega ang apartment namin? Ano ba naman kasi? Sobrang dami ng mga groceries ang nandoon at yung mga paper bags ay alam niyang galing sa mga brand na sobrang mahal. Hindi siya makapaniwalang binili ng lalaking nasa harapan niya ngayon ang lahat. Isang buwan na ang nakalipas noong pumayag siya na pagtrabahuin ang anak niya sa mansyon. In exchange, bibigyan nito ng scholarship si Makmak at allowance. Noong una ay sinunod naman nito ang usapan nila. Pero kalaunan ay nagugulat siya nang may mga pinamili na ito. Pero hindi naman ganoon karami gaya ngayon na para bang pangkain na nila yon sa isang taon. Alam ni Noah ang buhay nila. Dahil ito nga mismo ang naghatid kay Makmak pag uwi galing sa mansyon. Nagtataka nga siya, lalo pat alam niyang may trabaho ito pero pinipili pa ring ihatid ang anak nito. Hindi na nga lang niya iyon pinansin pa. Pero ngayon, parang pumuputok na siya sa galit. Stop exaggerating. Hindi naman to marami. Napapigit si Grace ng mariin. Sir Noah, sinabi ko naman sa yung hindi na kailangan ng mga ganito. Scholar mo lang ang anak ko at hindi mo kami pamilya para ganituhin. Kaya tumigil na po kayo kasi hindi nakakatuwa. Nakita niya kung paano sumilay ang nakakalokong ngisi ng lalaki. Humakbang ito papalapit sa kanya, kaya napaatras ito. Kinakabahan niyang sinulya pa ng anak na busy sa paglalaro ng laruang binili ni Noah. Napaigtad siya nang hapitin nito ang bewang nito. Sir Noah, makikita tayo ng anak ko. I said, call me Noah. Alam mong ayaw kong tawagin mo akong sir. Bulong nito sa mismong tenga niya na ikinataas ng balahibo nito. Nagsimulang magwala ang kanyang puso. I told you, I wanna take care of both of you. I will give you the good things in life, Grace. Bakit mo ba to ginagawa? Nanginginig ang boses niyang tanong. Sa isang buwan na iyon ay ang daming nangyari, lalo na sa kanilang dalawa ni Noah. Hindi ni Grace alam, pero isang araw ay nagsimula na itong dumikit sa kanya at sigurado siyang nilalandi siya nito. Hindi niya ito maitulak agad dahil nabibigla siya at hindi niya maaming nagugustuhan niya ang paglapat ng balat nito sa kanya. Sobrang pamilyar nito. Kasi gusto ko. I like you, Grace. And I know you know that. Napakagat siya ng labi. Pero bakit? Mahirap lang ako. Kami. Isa kang mayamang tao. Imposibleng. Hindi yan hadlang para magustuhan kita. I really like you. So please, let me do this. Let me court you. Napakagat ulit siya sa labi para pigilan ang pag-ungol nang kagatin nito ang kanyang earlobe. Napahawak siya sa balikat nito sa panghihina. Noah, please. Naitulak ni Grace agad si Noah nang marinig ang pagtawag ng anak niya sa kanya. Hingal na hingal siya habang sinamaan ng tingin ni Noah na nakatingin sa kanya. Wala rin siyang nagawa kung hindi pumayag sa gusto nito dahil alam nito kung paano siya kunin. Alam ng lalaki kung paano siya mawalan ng lakas sa bisig nito. Gusto niya itong murahin pero hindi niya magawa. Gustong magreklamo ni Grace nang sabihin ni Noah na doon ito matutulog. First time iyon, lalo pat hindi naman siya pumapayag. Sino ba naman ang papayag na matulog ang isang bilyonaryo sa apartment niya? Alam niyang hindi ito sanay sa ganoong lugar pero wala pa rin siyang magawa dahil maski ang anak niya ay pinipilit siya. Buti na lang ay 2 ang kwarto ng apartment niya, kaya doon niya pinatulog sa kabila si Noah at katabi niya ngayon ang kanyang anak. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin niya maiwasang kabahan, lalo pat nasa kabilang silid lang ang lalaki.
Kalagitnaan na ng gabi ay hindi pa rin makatulog si Grace at hindi niya alam kung bakit. Ilang posisyon na ang ginawa niya pero hindi pa rin siya dinalaw ng antok at naiirita siya roon. Hanggang sa pinili na lamang niyang lumabas ng kwarto pero sinigurado niya munang hindi magigising ang anak. Nang makalabas ay dumiretso siya sa kusina para kumuha ng gatas. Kailangan niya ito para makatulog. Ngunit habang kinukuha niya ito sa loob ng ref, ay may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Muntik na niyang mabitawan ang hawak-hawak. Noah? Napasinghap siya nang amuyin nito ang kanyang batok. Tumaas agad ang balahibo niya at bumilis ang tibok ng kanyang puso. You smell so good, Grace. Binalik niya ang hawak sa loob ng ref, saka kinalas ang pagkakapulupot nito sa bewang niya. Nang makaharap ang lalaki, ay tinulak niya ito na ikinaatras naman ng lalaki. Noah, tumigil ka! Bakit ba dikit ka ng dikit sa akin? Bakit mo ba talaga ito ginagawa? Bakit parang kilalang kilala mo ako? Alam kong hindi pa tayo nagkita. Tumaas ang gilid ng labi ni Noah at puno ng amusement sa tingin nito. Talaga? Sigurado kang hindi pa tayo nagkita? Mas lalo siyang nainis. Ano ang ibig mong sabihin? At bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Pinaglalaruan mo ba ako? Humakbang ang lalaki papalapit na ikinaatras niya. Ngunit agad ding tumama ang likod niya sa ref. Hanggang sa tuluyan siyang na-corner ng lalaki. Ano ang ginagawa mo? Do you think ginagawa ko to dahil pinaglalaruan kita? Hindi mo ba naisip na maliban sa gusto kita, ay may ibang dahilan? Ano ang ibig mong sabihin? Do you remember, 9 years ago, yung gabing pumunta ka sa birthday ng kaibigan mo? The night before you woke up inside one of their guest rooms. Kumunot ang noo niya at inalala yon. Siyempre, naalala niya pa ang gabing tuluyang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Noong nakipagtalik siya sa lalaking hindi naman niya kilala at napatigil siya at nanlaki ang matang napagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Napatakip siya ng bibig. Ikaw yung lalaking. Ngumiti ito at malambing at tumango. I'm the one you're with that night. Ako ang lalaking nakasama mo sa... Malakas na dumapo ang palad niya sa pisngi nito. Dahilan para mapatigil ang lalaki sa pagsasalita. Nabaling ang ulo nito sa gilid. Gulat na hinawakan ni Noah ang pisngi at tumingin sa kanya. What was that for? Napakawalang hiya mong hayop ka. Dahil sa'yo, nasira ang buhay ko. Dahil sa'yo nawala ang lahat sa akin. Tapos iniwan mo lang ako sa gabing yon na para bang walang nangyari. Tangina mo, pinagsamantalahan mo ako. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Grace. Nasa harapan lang pala niya ang lalaking sumira sa buhay tapos kilala pa siya nito sa simula pa lang. Pinaglalaroan siya ng walang hiyang Noah. Kaya pala sobrang pamilyar ng mukha nito at talagang nakuha pa ni Makmak ang mukha ng lalaki. Naguguluhan itong nakatingin sa kanya. Ano? Anong sinira? Anong pinagsasamantalahan? I never did that to you. Huwag kang magmaang-maangan. Ikaw ang lalaking nagbigay sa akin ng inumin tapos... Mas lalo siyang humagulgol at tinulak ang lalaki. Umalis ka rito. Huwag ka nang magpapakita sa aking hayop ka. Akmang lalagpasan na niya ito nang bigla siyang pinigilan ni Noah at mabilis na niyakap. Nagpupumiglas siya at pilit itong tinulak pero hindi siya binitawan ni Noah. Humagulgol siya dahil sobrang sakit ng nararamdaman niya ngayon. Hindi niya akalaing babalik ang sakit na pilit niyang binaon noon. Shh! Listen to me first, Grace. Baby, I did not do anything to you.
Hindi ako nagbigay sa'yo ng basong yun. Sinungaling! I'm telling you the truth, Grace. Hindi ko gawain ang lasingin at lagyan ng drugs ang inumin mo. Yes, I was eyeing you the whole night because you caught my attention. But when I saw someone drug you, I panic. Nakita kong palihim ka niyang dinadala sa kung saan. He was about to take you somewhere, but I interfere. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yong masama. And yeah, I save you. Pero umepekto na ang drug sa'yo, Grace. I tried to stop you from kissing me, but I failed. Nadala na rin ako because you were so fucking hot that night. At hindi ko nga napigilang bumigay. And I will not say sorry. Hindi ko pinagsisihan yon. Mahabang eksplanasyon ni Noah habang nakapulupot pa rin ang braso sa kanya. Mas lalong humagulgol si Grace dahil totoo ang sinabi ng lalaki. Hindi man niya naalala ang nangyari sa kanilang dalawa, pero naalala niya ang sinabi nito, na may ibang lalaking nagdala sa kanya sa loob ng mansyon at merong lalaking nagligtas sa kanya. Alam din naman niyang kasalanan niya, pero hindi niya matanggap na gusto rin nito. Pero, iniwan mo ako pagkatapos ng gabing yun. Hindi ka nagpakita. Hindi mo ba alam na may nangyaring hindi mo inaasahan? Para mo akong tinapon na parang basura. Para mo akong ginawang bayarang babae. Humigpit ang pagkakayakap ni Noah sa kanya at saka hinalikan siya sa ulo na may halong pag-iingat. Mukhang ayaw niya itong bitawan. I'm sorry. I'm really sorry. Hindi ko alam na ganoon pala ang impact sa'yo. Hindi ko alam na mangyayari yun. Pinadala agad ako ng dad ko sa Canada para i-handle ang business namin. I tried to find you when I came back, pero hindi kita kilala. I don't know your name. Stacy were nowhere to be found. I lost hope. Nabuhayan ulit ako ng loob nang makita kita sa mansyon. I did not know that we have a child. I'm sorry for not being there when you need me the most. Nahigit ang hininga ni Grace at malalaki ang matang inangat ang tingin kay Noah. Lahat nagulat siya at sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Alam mong, anak mo si Makmak? Tumaas ang gilid ng labi nito sa kanilapit ang muka. Do you think I'm dumb? When I first saw him, I felt something. Akala ko wala lang. Lukso ng dugo pala. I confirmed it when I saw you. Noong sinabi mong wala ang ama at single mom ka, I know na sa akin yan. Kamukha ko naman siya. Tumawa si Noah pero mas lalo lang siyang humagulgol at sumiksik sa dibdib ni Noah. Nakaramdam din siya ng guilt dahil hindi man lang niya alam sa simula pa lang, hindi man lang hinanap ang lalaki noon. Panay siya hingi ng tawad dito pero pinapatahan lang siya ng lalaki. Kung alam lang niya na ito ang ama, ay sana sinabi na niya. Ayaw niyang lumaki pa si Makmak na hinahanap ang ama nito. Don't say sorry if you did not remember me. I should be the one saying sorry. Kung sana hindi kita iniwan sa gabing yon, hindi ka sana naghirap. Meron ka sanang kasama sa nangyayari sa'yo. I'm sorry, baby. I promise, starting today, I will not going to leave you. Babawi ako sa ilang taong wala ako. Babawi ako sa inyo. Hinawakan nito ang panga niya, saka mas lalong inilapit ang mukha sa kanya. Will you let me do that? Noah. Ngumisi ito. Never mind. Kahit ayaw mo, ay gagawin ko pa rin. Wala kang choice. Napaiktad si Grace nang sunggaban nito ang labi niya. Mas lalong nagwala ang kanyang puso na tila gusto nitong kumawala sa katawan nito. Mahigpit ang pagkapit niya sa damit ni Noah at patuloy pa rin sa pagtulo ang kanyang luha. Namalayan na lamang niya na sumasagot na pala sila sa halik. Mas lalong humigpit ang pagkakapit ni Noah sa kanya at mas lalong pinalalim ang halik na pinagsasaluhan nila. Hanggang sa nakaramdam na sila ng init na alam nilang hindi na nila matatakasan pa.
Namalayan na lang din ni Grace na nasa loob sila ng kwarto na kung saan natutulog si Noah. Nasa ibabaw sila ng kama at tinatanggal ang init sa kanilang dalawa. Sa pagkakataong iyon ay pareho silang matino at alam nilang hindi nila pagsisisihan kinabukasan. Dahil sa gabing iyon ay naging sila ni Noah. Sinabi rin nila ang totoo kay Makmak. Sobrang saya ng bata dahil matagal na itong naghahanap ng ama. Hindi rin tuloy niya maiwasang maging masaya. Isa rin kasi sa pangarap niya na magkaroon ng buong pamilya. Tinotoo ni Noah ang sinabi. Bumawi ang lalaki at hindi naman niya ito hinadlangan. Sobrang sweet nito sa kanilang anak, lalo na sa kanya. Halos ayaw na nga siyang lubayan nito eh. Hindi niya tuloy maiwasang kiligin. Gusto ni Noah na lumipat sila sa mansyon nito para doon na manirahan. Pero tumanggi ang dalaga. Alam naman niyang dapat nilang gawin yon dahil ito naman ang ama ni Makmak. Pero naniniwala kasi siyang hindi siya pwedeng tumira sa bahay ng lalaki kung hindi sila kasal. Iyon din ang palaging sinasabi ng mama niya sa kanya, kaya sinusunod na lang din niya. Buti nga ay naintindihan ni Noah. Kaya ito na lang palagi ang pumupunta sa bahay. Palagi na nga rin itong natutulog roon at gusto pa siyang katabi. Kulang na nga lang na itulak niya ito palabas para umalis. Para kasing wala itong mansyon. Palagi tuloy silang pinagtitinginan ng mga kapitbahay, hindi lamang mukha itong anghel. Nakaparada palagi ang mamahaling kotse nito sa labas ng apartment nila. Pero hindi niya maitatangging sobrang pinapasaya siya ng lalaki at sobrang mahal na mahal niya ito. Akala ni Grace na wala nang sisira sa kanilang dalawa. Pero nagkakamali siya. Isang araw ay si Grace lang ang nasa loob ng apartment niya. Wala ang ama niya dahil boys banding daw at hinayaan naman niya dahil para mas lumalim ang band ng dalawa. Ngunit hindi niya akalaing dadating isa sa kamag-anak nito. Si Tita Chrissy, kasama ang babaeng anak nito. Ang kapatid ng kanyang ina na ayaw niyang makausap dahil kukutsain na naman ng dalawa. Nabalitaan kong may nobyo ka raw na mayaman? Hindi agad nakasagot si Grace sa biglaang tanong ng ginang. At talagang nagjowa ka pa kahit may anak ka na? Hindi ka na ba nahiya? Ang landi talaga niya ma. Yung mayaman pa talaga ang biningwit. Nandidiring saad ni Lorna. Napayo ko na lamang si Grace dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ayaw niyang gumawa ng away dahil alam niyang wala rin naman siyang magagawa sa mga bibig nito. Kaya mas minabuti niyang manahimik. Patuloy siyang kinukutya ng mga ito hanggang sa dumating ang kanyang mag-ama. Agad na lumukob ang kaba niya, lalo na't nakasilip sa bintana ang dalawa. Nakita niyang nagulat ang mga ito nang makita ang mamahaling kotse. Bumaba roon ang mag-ama niya at nakangiting pumasok sa bahay. Tumakbo si Makmak palapit sa kanya at saka siya niyakap. Mama, ang saya-saya kasama si Papa. Masayang saad nito. Tumingin siya kay Noah na nakangiting naglakad papalapit sa kanya. Nakita niyang nakangangang nakasunod ng tingin ang dalawang kamag-anak niya sa lalaki. Noong makalapit ng tuluyan si Noah, ay sabik siyang hinalikan nito. I miss you so much, baby. Bulong nito habang titig na titig sa kanya. Bakit hindi mo kami ipakilala sa gwapong lalaking yan, Grace? Napalingon sila sa dalawa nang magsalita si Tita Chrissy niya. Who are they, baby? Kinagat niya ang labi, saka tinignan ang nobyo. Si Tita Chrissy at ang anak niya, si Lorna. Hi, I'm Lorna. Nice to meet you. Malaki ang ngiting lumapit si Lorna sa kanila, saka nilahad ang kamay sa harapan ni Noah. Tinitigan lang ng lalaki iyon at saka pinulupot ang braso sa bewang niya. Tumango lang ito. Walang balak na sumagot. Nakita ni Grace ang paglukot ng mukha ni Lorna.
Pero hindi pa rin tumatakas sa kanya ang kakaibang tingin nito sa kanyang nobyo. Hindi siya bobo para hindi malaman kung ano yon. Hindi naman nagtagal ay umalis na ang dalawa. Kaya nanghihina siyang umupo sa sofa. Tumabi naman agad sa kanya si Noah na halatang nag-aalala. Are you okay, baby? What's wrong? Napakagat siya ng labi at sumandal sa balikat ng lalaki. Agad naman siyang niyakap nito. Kinuwento niya lahat sa lalaki kung ano ang ginawa ng mga ito sa kanila. Kung paano sila kinawawa noon dahil lang wala silang pera, naghihirap ito. Alam ng mga yon kung nasaan siya dahil pinapahanap siya ng mga ito. At noong matagpuan nga siya, kinukutya lang naman siya. Minsan lang pumupunta ang kamag-anak niya sa kanilang apartment. At sa tuwing nandoon ay palagi siyang sinasaktan ng mga salitang binibitawan ng mga ito. Tinitiis niya dahil ayaw nga niya ng away. Don't worry. I will not let them hurt you again. Sisiguraduhin ko kapag pumunta ulit sila dito, tapos sasaktan ka, malalaman nila kung sino ang kinakalaban nila. Walang manalakit sa mahal ko ng ganun. They will regret everything. Napangiti si Grace at sumiksik sa leeg ni Noah. Kaya mahal na mahal niya ang lalaki at ang swerte niya. Pero sa itsura ng dalawa kanina, bago umuwi, ay may pinaplano ang mga ito. Kilalang kilala na niya ang galawan ng lahat ng kanyang kamag-anak. Gusto ng mga ito na hindi siya umangat. At tama nga ang hinala niya dahil bumalik ang mga ito pagkatapos ng 1 linggo. Nasa bahay siya ngayon mag-isa. Wala ang mag-ama niya dahil sinundo ni Noah si Makmak sa school. Nasa harapan niya ngayon si Tita Chrissy at Lorna. Nakangiti ang mga ito at halatang may pinaplano. May kasama itong isang lalaki na halatang may kaya sa buhay. Bakit po kayo nandito? Ngumiti ang Tita Chrissy niya. Grace, parang ayaw mo naman kami rito. Gusto niyang umoo pero hindi niya magawa. Hindi naman po sa ganon. Iha, alam mo namang mahal na mahal ka namin, hindi ba? Gusto namin ang nakakabuti sa'yo at sa anak mo. Sambit naman ito saka lumapit sa kanya. Gusto niyang ngumiti dahil halatang peke ang lahat ng iyon. Ngumiti rin siya ng peke. Alam ko po, tita. Lumawak ang ngiti nito saka hinawakan ang braso niya. Iha, hindi ko gusto ang nobyo mo ngayon. Hindi siya nababagay sa katulad mo. Masyadong mayaman at marangya para sa'yo. Isa ka lang hamak na mahirap. Langit siya, lupa ka. Hindi kayo nababagay. Palihim niyang kinuyom ang kamao sa likuran at pinapanatili ang peking ngiti. Nasasaktan siya sa sinabi nito at totoo ang lahat ng yon. Bahagya na tuloy siyang napayo ko. Oh, poor you. Alam kong masakit ang katotohanan, Grace. Pero may anak ka na. Hindi ka matatanggap sa angkan ng nobyo mo. Pero huwag ka mag-alala. May lalaki akong para sa'yo. Tatanggapin ka niya at mamahalin habang buhay. Saad nito, saka tinuro ang lalaking nasa tabi ni Lorna na nakangisi ngayon. Ang lalaki ay titig na titig sa kanya. May kakaibang kislap iyon. Alam niyang puno iyon ng las, puno ng pagnanasa. Siya si Kiro. Matagal na siyang may gusto sa'yo, pero mahirap ka daw kasing abutin. Masyadong mailap sa tao. Pero ngayon, gusto ka niyang maging sa kanya. Tanggapin mo si Kiro bilang magiging asawa mo. Puno ng tuwa ang boses ng Tita Chrissy niya. Lumapit ang lalaki sa kanya, hawakan siya sa braso. Napaigtad siya at bahagyang lumayo. Ang ganda-ganda mo, Grace. Huwag kang mag-alala. Mamahalin kita at... Malakas niyang sinampal ang lalaki. Dahilan para mapasinghap ang dalawang babae. Lumayo ka sa akin! Ayoko sa'yo at hindi ako mapupunta sa'yo. Si Noah lang ang mahal ko, kaya magsilayas kayo rito! Sobrang galit ang nararamdaman niya
dahil hindi niya naakalaing pati pagmamahal ay gustong kontrolin ng mga ito. Kinontrol na nga ang buhay niya, pati ba naman sa taong makakasama niya ay lilimitahan siya. At talagang pumapalag ka pa? Napadaing siya nang mahigpit siyang hawakan ng lalaki. Bitawan mo ako! Huwag ka na kasing pumala, Grace. Ang swerte mo nga dahil may lalaking handang pumatol sa'yo. Hindi nga kasi kayo nababagay sa nobyo mo. Ibigay mo na lang siya sa akin. Mas bagay kami. Natutuwang saad ni Lorna. Tama ang kanyang hinala. May gusto ito sa kanyang nobyo. Sinubukan siyang halikan ni Kiro, pero nagpupumiglas ito. Umiiyak na siya dahil sobrang sakit ng pagkakahawak nito sa kanya. Hindi siya nito binibitawan kahit anong piglas nito. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng malakas na mura. Namalayan na lamang niya na bumagsak na si Kiro sa sahig na duguan ng ilong at labi. Pumulupot ang braso nito sa kanya at pinoprotektahan siya. Sinubukang magsalita ng dalawang kamag-anak niya pero galit na sumigaw si Noah. Sinubukan kasing sabihin ni Tita Chrissy niya na may anak siya at hindi dapat ito pumapatol sa kanya. May tinapon itong envelope. I'm the father of Makmak. Now, get out of this house before I will do something you won't like. Wag na wag niyo nang guguluhin si Grace dahil hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Nanlaki ang mata ng dalawa nang makita ang laman ng papel. Namalayan na lamang niyang nagmamadaling tumakbo ang tatlo. Humihikbi pa rin siya sa dibdib ng lalaki dahil muntik na iyon. Muntikan na. Nanlaki ang mata ni Grace nang biglang kumalas ang yakap ni Noah. Lumayo ito sa kanya, saka naglakad papasok sa kwarto nito. Tinawag niya ito pero hindi siya pinakinggan. Bigla siyang kinabahan dahil baka galit ito sa kanya. Kinuha niya ang papel na binasa ng kanyang tita at nagulat siya nang makitang DNA test iyon. Alam naman niyang si Noah talaga ang ama ni Makmak, kaya hindi na siya nagulat. Agad niyang binitawan ng papel, saka sinundan ang nobyo. Nanginginig ang kamay niyang pinihit ang doorknob. Baby? Napasinghap siya at napatakip sa bibig si Grace nang makitang nakaluhod si Noah sa harapan nito, habang may hawak-hawak na maliit na box. Sa loob nun ay isang singsing. Lumakas ang tibok ng kanyang puso at nagsimula na namang mamuo ang luha sa kanyang mata. Nakangiti si Noah. Baby, I know it's so sudden, but I don't to wait any longer. I want you to be mine forever, to be my wife. I am falling in love with you since the day I saw you for first time. Hindi ko akalain na ikaw na palang babaeng makakasama ko sa buong buhay ko. Please, let me love you until we die. I want to love you forever. Please, marry me, baby. Marry me. Hindi mapigilang matawa ni Grace dahil mukhang ayaw talaga siyang bigyan ng choice. Kahit puno ng luha ang kanyang muka, ay tumango ito. Yes! Malakas na sumigaw si Noah, saka tumayo. Lumapit ito sa kanya, saka dahan-dahang sinuot ang singsing sa dalaga. Parang sasabog tuloy ang puso niya dahil sa nararamdaman niya ngayon. Hinawakan ni Noah ang kanyang muka, saka hinaplos ito. I will protect you. I love you so much. I love you too, Noah. Mahal na mahal kita. Puno ng pagmamahal na naglapat ang kanilang mga labi. Hindi akalain ni Grace na darating ang panahon na mahanap niya ang lalaking para sa kanya. Sa lahat ng nangyari sa kanya, may maganda pala talagang nakahanda sa kanya. Hindi na babase sa panahon ang pagmamahal o maski kasarian. Kapag tinamaan ka ng pagmamahal, ay wala ka nang magawa kung hindi sundin ito. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan mong tumapak ng tao o makasakit para lang sundin. Siguraduhin muna kung walang masasaktan.
Dahil ang pagmamahal ay hindi nakakapanakit sa sarili at sa ibang taong nakapaligid sa inyo. Wakas. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Bailin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros, Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio,
Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean DeBes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean DeBes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Elibita Solo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes,
Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog,
Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.